Magandang hapon po sa ating lahat. Ako si Miriam. So, mag-update lang po tayo tungkol ngayon sa mga for transfer, yung bagong batas or bagong ini-implement ng Ministry of Labor according sa paglilipat natin. So, actually, binago na po yung mga kategoryas ng paglipat natin. So, last September ngayon, so last August. So, yun po yung ang Ministry of Labor, nag-agree na po siya na starting ng 2025, August 1. So, kung kayo po ay gustong, kahit factory workers kayo, factory worker na gustong lumipat sa caretaker, na kung halimbawa kayo ay qualified doon. So, pwede kayong lumipat kahit wala pa kayong experience or training sa Pilipinas. Kasi usually, ang mga caretakers, hindi dapat yan, yung mga factory workers, hindi siya pwedeng lumipat sa caretaker kung wala kayong trainings from Philippines. So, kailangan talaga meron kayong certification na kayo ay nag-train doon sa Pinas na meron kayong certificate. So, pwede po yun magamit kung sakaling makahanap kayo ng trabaho, pero kailangan yun dadaan sa TECO for authentication. Okay? Pero sa ngayon, starting this 2025, August 1. So, ang Ministry of Labor ay pumayag na po or nag-implement sila ng bagong batas na ang Agreement number 1 and 2. So, yun po yung mga caretakers. So, ito namang 1, so pwede siyang mag-hire ng factory worker kahit wala kayong certificate sa Pilipinas, pero kailangan mong mag-aral ng 24 hours trainings class dito sa Taiwan. So, kung merong major illness, so kayo ay qualified kayong lumipat sa caretaker, so pwede kayo doon sa mga mabibigat lang na pasyente. So, yun, iisa yung way na makalipat kayo sa caretaker. Okay? Second, agreement number 2, so caretaker. So, yun po yung mga normal processing natin na kung ano yung mga status ng employer na permit nila na dadaan ng Ministry of Labor. So, dadaan din po ng yung katulad ng mga pasuliangpia o yung certification from the hospital na mag-hire sila ng migrants. So, yun yung agreement number 2. And yung major illnesses, agreement number 1 po yun. Okay? The third one naman, yung agreement number 3. So, yun po yung tinatawag natin na same categories. Whether you are a factory worker to factory, so pwede yun. Na hindi na dadaan sa Employment Service Center. Okay? Then, fisherman to fisherman, caretaker to caretaker. So, yun po ang agreement number 3. Ngayon, itong agreement number 4. So, yun po yung tinatawag natin na both parties agreed to transfer. Okay? So, hindi siya, ibig sabihin, hindi siya pwedeng katulad ng, okay, kailangan kong daan ng employment center after 14 days, so pwede akong i-hire. So, yun po yung usually ng mga natin na, okay, yung papel mo, kailangan i-registered sa employment center. Then, after 14 days, pwede kitang i-hire. Yun po yung nakalagay doon sa natin. May mga kategorya. Dati is yun yung tinatawag natin na number 5. Pero ngayon yung Jotsai, yung tinatawag kasi ng Jotsai, so sa employment center lang po yun. So, dadaan talaga kayo sa employment center kahit factory kayo. Kung halimbawa, Jotsai ang permit ni employer, so, yan ay naging number 7 na po siya ngayon. Okay? Yan po yung tinatawag natin na Tichi Songwe. Okay? Tichi Songwe. Meron po kasi yung by kategorya, yung T Songwei, yun yung mga major. TR Songwei, yun yung mga normal caretakers na pwedeng mag-hire ngayon na pwedeng certificate lang ang gagamitin na pwede na kayo mag-start. Okay? As soon as qualified si employer to hire the migrant workers. Okay? Yung T San Songwei, number 3, yun po yung same categories. Okay? Na-mention ko na rin yun. Yung T Si Songwei, number 4, agreed. Both parties agreed to transfer. So, number 7, yun po yung Jotsai.